Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa gaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Kenneth, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa matalik na magkaibigan. Ngunit susubukin ang kanilang pinagsamahan. Ano kaya ang kanilang gagawin? Dito sa ating kwentong may pinamagatang si Kasanag at ang pagbalik ng liwanag. Isinulat ito ni Meisha Love G. Las Piñas mula sa Dibisyon ng Iloilo. At ibinuhit naman ni Brando P. Banga mula sa kaparehong dibisyon. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia presentation ng inyong lingkod, Jan Kenneth Castro Almacen mula sa Dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa kailaliman ng karagatan, sa bandang kanluran ng Kabisayaan, mayroong naninirahang isang dambuhalang nilalang. Balat niya ay parang batong lungtian at ang kanyang pakpak sinlaki ng bangkang lumalayag. Kinatatakutan sa buong banwa, siya ang dragon na kung tawagin ay Bakunawa. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, ang halimaw sa tubig ay may kaibigang tagalupa. Ang pangalan niya ay Kasanag, isang binatang mabait at masipag. Matagal na panahon nang sinisisi ng mga tao si Bakunawa sa pagkawala ng buwan paminsan-minsan. Iyan ang dahilan kung bakit simula pagkabata nananatiling sikreto ang kanilang pagkakaibigan. Isang umaga, sumisid silang muli sa kailaliman ng dagat. Libangan kasi nila ang magtipo ng mga kayamanang lumubog kasama ng mga nalunod na sasakyang dagat. Noong araw na iyon, isang kahon ng mga gintong alahas at mamahaling bato ang kanilang nakalap. Habang sila'y pabalik na sa kuwebang pinagtataguan nila ng kayamanan, bigla na lang nagdilim ang kalangitan. Humampas ang napakalakas na hangin. Isang nakabibinging huni ang umugong sa himpapawid. Narinig ko na dati ang huning iyan. Ang sabi ni Bakunawa. Halika, sundan natin ang tunog. Dugtong naman ni Kasanag. At pinasakay siya ni Bakunawa sa likuran nito. Maya-maya pa, bumuhos ang malakas na ulan. Doon naman sa malayo, isang sasakyang dagat ang tila idinuduyan ng malaking alon. Ayaw na sana nilang lumapit pa sa barko dahil baka makita ng mga sakay nito si Bakunawa. Ngunit narinig nilang muli ang huning nakagagambala. Kumapit ka ng mabuti, Kasanag, sabi ni Bakunawa. Umahon si Bakunawa sa tubig at lumipad sa ibabaw ng ulap. Doon, lumantad sa kanilang harapan ang isang nakakikilabot na nilalang. Ang balahibo nito ay kasing talas ng espada. May mga kuko itong kasing haba ng kawayan. Ang kanyang tuka ay kasing laki ng 10 bangka. Doble pa ang lapad ng kanyang mga pakpak kung ikukumpara sa pakpak ni Bakunawa. Sa isang hampas ng kanyang dambuhalang mga pakpak, tumagilid ang sasakyang dagat. Sa dalawang tagos ng kanyang matatalas na kuko, tumagas ang tubig na siyang ikinalubog ng barko. Tulungan natin sila!
Sigaw ni Kasanag. Masyadong mapanganib. Ibabalik muna kita sa kuweba. Magtago ka roon. Wika ni Bakunawa. Nang masiguro niyang ligtas na ang kaibigan, simbilis ng kidlat na lumangoy pabalik si Bakunawa upang sakluluhan ang mga sakay ng barkong lumubog. Hinawakan niya ang barko at sinubukang iangat ito sa ibabaw ng tubig. Ngunit muling umatake ang dambuhalang ibon. Naglaban at nagtagisan ng lakas ang dalawang halimaw. Sa umpisa, hindi mawari kung sino ang magwawagi. Ngunit kinalaunan, ang matatalas na pangalmot ng kalaban ay tumama sa dibdib ni Bakunawa. Pansamantalang tumigil ang laban. Sino ka? Tanong ni Bakunawa. Ako si Bawa. Sagot ng higanteng ibon. Ako ang hari ng himpapawid at matagal na akong nagmamasid. Ang mga taong walang puso at sakim, aking pupuksain. Bakit? Ano ba ang kasalanan nila sa iyo? Pangungusisa ni Bakunawa. Sa loob ng mahabang panahon, pinanood ko kung paano nila paglaruan ang buhay ng mga kasamahan kong ibon. Ang mga inahing ibon na naghahanap sana ng makakain ng kanilang mga sisiw ay naging biktima ng kanilang mga paligsahan sa pangangaso. Kahit ang mga sisiw na nananahimik sa mga pugad ay tinitirador ang mga batang paslit. Kaya ngayon, matitikman nila ang paghiganti ko. Pagbulalas ni Bawa. Naiintindihan ko kung bakit galit ka. Ngunit, hindi naman lahat ng tao ay masama. Pagdadahilan ni Bakunawa. Bakit ka ba kumakampi sa kanila? Alam ko nang itinatago ka rin galit sa tao. Hindi ba't sila ang dahilan kung bakit ikaw na lang ang natitirang Bakunawa sa mundo? Hindi ko hahayaang mangyari sa mga kauri ko ang nangyari sa inyo. Kaya kung kakampi ka pa rin sa mga tao, tandaan mong ako ang makakalaban mo. Pagbabanta ni Bawa. Lumipad papalayo si Bawa at bumalik sa kanyang tahanan sa kalulundan na isang kuwebang nakatago sa kalangitan. Samantala, binalikan naman ni Bakunawa si Kasanag na nagtatago roon sa kuweba. Ikinuwento niya sa kaibigan ang lahat ng sinabi ni Bawa. Alam ko na ngayon kung bakit galit na galit si Bawa sa mga tao. Dapat daw magalit din ako. Pero naniniwala ako sa iyo, kaibigan, at sa iba pang kagaya mo. Kaya asahan mong ako'y kakampi mo habang buhay. Ngunit dapat kang kumilos upang iligtas ang iyong mga katribo. Ipunin mo sila, lumipat kayo sa malayo at huwag nang babalik pa. Pinagplanuhan nilang mabuti kung paano ko kumbinsihin ang mga katribo ni Kasanag na lumipat ng matitirhan. Nang sumunod na araw, ang lahat ay nabahala. Wala na akong mahuli sa dati kong pangisdaan, ang sabi ng isang mangingisda. Ako rin, mula umaga hanggang buong hapon ako sumisisid, ngunit wala kahit na anong pagkaing dagat. Dugtong naman ang isa. Lahat ng mangingisda ay nagrereklamo. Kahit ang kanilang mga pamilya na naghihintay sa dalampasigan ay walang humpay ang pananaghoy. Pumagitna si Kasanag at nagpresenta ng kanyang sarili. Mga kaibigan, alam kong ito ay isang malaking hamon para sa ating lahat. Ngunit kung mananatili tayo sa lugar na ito, magugutom ang ating pamilya. Pakiusap, bigyan niyo ako ng 3 araw upang maghanap ng ating malilipatan, kung saan maraming isda at iba pang pagkaing dagat. Hindi ako babalik ng walang dalang magandang balita. Pangako ni Kasanag. Ang lahat ay sumang-ayon kay Kasanag. Malaki ang tiwala nila sa kanilang
pinakamahusay na maninisid at mangingisda. Lumayag paalis si Kasanag kahit palubog na ang araw. Nakipagkita siya kay Bakunawa. Tagumpay ang ating plano, kaibigan. Pagbabalita ni Kasanag. Mabuti naman. Samahan kita papunta sa isla. Tiyak magugustuhan niyo roon. Wika ni Bakunawa. Maraming salamat. Niligtas mo kaming lahat. Kahit wala ka ng pamilya ngayon nang dahil sa aming mga tao. Paghihikbi ni Kasanag. Walang anuman, Kasanag. Kahit na ikaw lang ang pamilyang nakasama ko, naging masaya ako. Protektahan mo ang iyong mga katribo, kagaya ng ginawa mo sa akin. Tanggapin mo ang kwintas na ito bilang alaala ng ating mga pakikipagsapalaran. Ako na ang bahala kay Bawa. Pangako ni Bakunawa. At iyon na ang huling gabi na nagkasama ang matalik na magkaibigan. Sa huli, hinirang na pinuno ng tribo si Kasanag. Naging makatarungan siyang pinuno at pinagbawalan niya ang mga sakop niya na manghuli o pumatay ng mga ibon upang hindi na sila gambalain ni Bawa. Sa tuwing maglalaho ang buwan o maging ang araw sa kalangitan, hindi na nag-iingay ang mga katribo ni Kasanag. Wala nang nagpapatunog ng tambol o nagsasalpukan ng metal. Wala nang takot sa puso nila, kundi pag-asa na babalik at babalik rin ang liwanag. Sa puso at isipan naman ni Kasanag, ang pansamantalang pagkawala ng liwanag sa kalangitan ay nagpapahiwatig ng patuloy na paglalaban ni Bakunawa at Bawa. At ang muling pagbabalik ng liwanag ay pag-asa na sana muli pa niyang masilayan ang kaibigan. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.